Salamat po sa inyong matyagang paghintay sa pagsapit ng oras na ito para sa ating talakayan. Makakasama po natin muli ang kapatid na Arnel Solano. Kapatid na Arnel. Maraming salamat kapatid na Matt. Nasaan man po kayo ngayon? Ang panig ng daigdig, mga giliw namin taga-subaybay, ang aming ipaglilingkod ay patuloy nawang makatulong sa inyo pong patuloy na ginagawang pagsusuri. Sa mga lumiliham po sa amin, nagpapadala ng kanilang mga katanungan, welcome po yan. At ang ilan sa mga itinatanong, kapatid na Arnel, ng ating mga televiewers, ay sasagutin natin sa pagkakataong ito. Halimbawa po ay tungkol sa Biblia. Paano raw po inuunawa ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang Biblia? Itinatanong din nila bakit nagkakagulo ang mga reliyon at nagkakaiba-iba ng turo, gayong iisa naman daw ang Bibliang pinagbabatayan. Paano raw po natitiyak ng Iglesia ni Cristo ang sinasampalatayanan at pagkaunawa namin sa Biblia ang siyang tama? Itinatanong din nila sa atin, kapatid na Arnel, bakit daw tayo gumagamit ng iba't ibang sali ng Biblia sa ating pangangaral? Paano raw natitiyak ng Iglesia ni Cristo na tama o wasto ang pagkakasali ng Biblia na kanilang ginagamit? Sagot po natin. Ang mga kasagutan sa mga katanungan ng kapatid na Matt, ang siya nating pag-aaralan ngayon. Opo. Ito pong ipaglilingkod namin sa inyo, mga giliw namin taga-subaybay. Meron lang kaming agad na sasagutin yung tanong na bakit tayo nakatitiyak na yung ating paniniwala sa Biblia ang siyang tama. Tsaka yung bakit tayo nakasisiguro kung aling salin ng Biblia ang wasto na siyang dapat na gamitin. Ang sagot sa lahat ng tanong na yon ay sapagkat narito po sa Iglesia ni Cristo ang itinalaga ng Panginoong Diyos ng tagapagpaunawa ng kanyang mga salita na nakasulat po dito sa Biblia. Talaga bang patakaran ng ating Panginoon Diyos, kapatid na Arnel, na meron talaga siyang itinalaga para magpaunawa, magturo ng kanyang mga banal na salita? Patakaran yun ng Panginoong Diyos, kapatid na Matt, kaya hindi dapat ipagtaka ng ating mga taga-subaybay. Yung sagot natin yon. Katunayan po, kumuha tayo ng halimbawa. Dito sa 2 Pedro 2:5, ganitong ating matutunghayan na nakasulat. At ang dating sanlibutan ay hindi pinatawad. Natapat iningatan si Noe na tagapangaral ng katwiran, nakasama ng ibang 7 pa noong dalhin ang pagkagunaw sa sanlibutan ng masasama. Ang tinutukoy dito ay noong panahon ni Noe. Panahon ng unang sanlibutan, kung tawagin. Noon, meron nang itinalagang tagapangaral ng Panginoong Diyos bago niya gunawin ang unang sanlibutan sa pamamagitan ng baha. Walang iba kundi si Noe. Maliwanag ang sabi ng Biblia, si Noe ang tagapangaral ng katwiran. Ano po ang kabutihan na natamo o kapalarang natamo ng mga nakinig kay Noe bilang tagapangaral ng katwiran? Alam naman ng mga nagbabasa ng Biblia, yun lang ang naligtas. 7 lang yun. Pang-8 si Noe. Kapatid na Arnel, sa panahon po naman ng mga propeta, meron din bang itinalaga ang Panginoon Diyos na maging tagapagpaunawa, tagapagturo o tagapangaral ng kanyang mga salita, salita ng Diyos? Meron, kapatid na Matt. Ang isa ay ang propetang si Jeremias. Gaya ng kanyang pinatutunayan dito sa Jeremias 1:4 hanggang 7 at 9 pa. Ang salita nga ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, bago kita inanyuan sa tiyan ay nakilala kita, at bago ka lumabas sa bahay bata ay pinapaging banal kita. Inihalal kitang propeta sa mga bansa, na magkagayoy sinabi ko, Panginoong Diyos, narito, hindi ako marunong magsalita, sapagkat ako'y bata. Ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, huwag mong sabihin, ako'y bata, sapagkat saan man kita susuguin, ay paroroon ka, at anumang iutos ko sa iyo ay sasalitain mo. Nang magkagayoy, iniunat ng Panginoon ang kanyang kamay at hinipo ang aking bibig. At sinabi sa akin ng Panginoon, narito, inilagay ko ang aking mga salita sa iyong bibig. Napansin po sana ninyo, ang propetang si Jeremias, hindi siya nagpresente. Diba? Kundi, inatasan siya, itinalaga o inihalal ng ating Panginoong Diyos. Hindi self-proclaimed, ano? Claim ba, no? Kapatid na Arnel, ano? Tama yan. Kundi nangaral siya batay sa kalooban o utos ng Panginoon Diyos. Batay sa karapatan at kahalalang ibinigay sa Kanya. At
sabi nga ng Biblia, inilagay ng Diyos yung mga salita niya sa bibig ni Jeremias para kung ano yung gusto ng Diyos, yun ang sasabihin ni Propeta Jeremias. Sa panahong Kristiyano po, kapatid Narnel, kung saan saklaw na itong ating panahon, ano po? Namalagi po ba ang patakaran ng Panginoon Diyos na ang sugo, tunay na sugo, ang itinalaga para maging tagapagpaunawa, tagapangaral, tagapagturo ng mga salita ng Diyos? Na malagi yung kapatid na Mat, ang pinakadakilang sugo ng ating Panginoong Diyos, alalaang bagay ang ating Panginoong Jesucristo, ay isinugo para mangaral ng salita ng Diyos. Apo. Ito po katunayan, Lucas 4:16 at 18. At siya'y napasa Nazaret na kanyang nilakhan at ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita upang bigyan ng kalayaan ang nangaaapi. Ito po ay tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Maliwanag ang pahayag ng Panginoong Jesucristo. Apo. Siya'y sinugo at pinahiran ng Espiritu paraan niya ipangaral ang mabubuting balita. Apo. Nung ang Panginoong Hesukristo, kapatid na Arnel, umakyat na sa langit, wala na bang nangaral ng mabuting balita, dalisay na mga salita ng Panginoon Diyos? Meron ang mga apostol. At kung bakit ang mga apostol ang nakapangaral ng dalisay na salita ng Panginoong Diyos, dahil din sa kanilang kahalalan. Apo. Dahil din sa karapatan kanilang taglay. Na kung ano yon, ipinaliwanag ni Apostol Pablo. Ikalawang Korinto 5:19 hanggang 20. Sa makatid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan, at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo. Nawaring namamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin, kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo, na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Napansin po sana ninyo, ang mga apostol nung mangaral, ang isa sa kanilang karapatan. Ang sabi sa atin, sa kanila ipinagkatiwala ang salita ng pagkakasundo. Yun din ang mga dalisay na salita ng Panginoong Diyos. Kaya nakatitiyak tayong tama yung aral na itinuro ng mga apostol. Sapagkat sila ang katiwala ng salita ng Panginoong Diyos. Kaya naman sila ang pinagkatiwalaan sapagkat sila ay mga sugo ng Panginoong Diyos. Ang sinasabi po ng iba na ang Biblia naman ay nababasa na ng mga tao, nakasulat ang mga salita ng Panginoon Diyos sa Biblia, kailangan pa raw ba ng tagapagpaunawa? Sa pagbabalik po namin ang kapatid na Arnel, yan po ang aming tatalakayin. Ano pong sagot natin doon, kapatid Narnel? Doon sa sinasabi ng iba, nakasulat naman na ang mga salita ng Diyos sa Biblia, at ang Biblia naman, nababasa na ng tao. Kailangan pa rin daw ba ng tagapagpaunawa? Kailangan pa rin, kapatid na Mate. Nagkaroon kasi ng paniniwala yung iba na the Bible is an open book. Na kahit sino pwedeng bumasa. At ang masakit, binigyan nila ng sariling pakahulugan. Pumasok na yung tinatawag na private interpretation kasi. Yung kanilang opinion. At saka, hindi nila matanggap na kailangan pa yung tagapagpaunawa. Pero, may patakaran kasi ang Panginoong Diyos na dapat masunod Kung bakit kailangan yung tagapagpaunawa kahit nakasulat na ang mga salita ng Diyos sa Biblia, dahil sa katangian ng mga salita ng Panginoong Diyos na nasa Ebanghelyo. Ito po, Roma 16:25. At ngayon sa Kanya na makapangyarihan
na sa inyo'y makapagpapatibay ayon sa aking ebanghelyo at sa pangangaral ni Hesukristo ayon sa pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Totoong nakasulat na ang mga salita ng Panginoong Diyos. May Biblia na, sabi. Totoong nakasulat na ang mga salita ng Panginoong Diyos. May Biblia na, sabi nga. Opo. Nabibili ng mga tao at nababasa nila. Opo. Pero mga giliw namin taga-subaybay, ang Ebanghelyo o ang mga salita ng Panginoong Diyos, sabi ng Biblia, nakalihim po sa hiwaga. Kahit naman daw nakalihim, kapatid na Arnel, pero kung pagtitiyagaan naman daw ng tao na unawain at basahin ang mga salita ng Panginoon Diyos, ay mauunawaan din naman daw niya ang mga salita ng ating Panginoon Diyos. Kahit pa nga, ang Biblia ay may mga pagkakataong mahirap daw unawain, pero mauunawaan din bunga ng pagtitiyaga. Totoo po ba yun? Hindi totoo yun eh. Sapagkat hindi pa rin makararating ang tao sa pagkaalam ng katotohanan kahit lagi niyang pag-aralan ng Biblia. Gaya ng sinabi ni Apostol Pablo, 1 Timoteo 3:7, na laging nagsisipag-aral at kailan pa man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Sa sarili lang ng tao, sabi ni Apostol Pablo, laging nag-aaral, Opo. pero hindi makararating sa pagkaalam ng katotohanan. Kung totoo na maiintindihan ng tao sa sarili niya lang Opo. ang salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia, marami nang nagtapos sa teolohiya. Opo. Mga Doctor of Divinity, Doctor of Theology, nag-aral ng Biblia. Ang daming iba't ibang mga komentarista ng Biblia. Pero pansinin mo, magkakaiba pa rin ng sinasabi. Kung nauunawaan yan sa tunay na kahulugan, Opo. dapat pare-pareho na sila na sinasabi. Mapatutunayan lang na hindi ang batayan ay sariling karunungan at kakayahan ng tao sa pag-unawa sa mga salita ng Panginoon Diyos. Tama yun. Paano kung magpilit, kapatid Narnel, magtangka ang sino man na magturo, pero sa katotohanan, hindi naman siya itinalagang tagapangaral? Nakalulungkot, marami niyan ngayon eh. Opo. Pero napakalaking panganib niyan, mga giliw namin taga-subaybay. Ito sabi ni Apostol Pedro, 2 Pedro 3:16, at gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakaalam at ng mga walang tiyaga, na gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, sa ikapapahamak din nila. Napakapanganib po pagka ang nagturo ay hindi naman sugo na pinagkatiwalaan Opo. at ginawang tagapagpaunawa ng salita ng Panginoong Diyos. Ang mangyayari sa kanila ay masisinsay Opo. sa katotohanan. Opo. Pag nasinsay sa katotohanan, yung nakinig sa kanila, mapapahamak. Makita sana ninyo, mga giliw namin taga-subaybay, yung malaking pagkakaiba. Opo. Ang nakinig sa sugo, doon sa itinalagang tagapagpaunawa, kagaya halimbawa ni Noe, Opo. noong kanyang panahon, naligtas. Opo. Ang makinig sa hindi sugo, masisinsay sa katotohanan, tiyak po na mapapahamak. Kanina po ay ipinaglingkod ninyo sa ating mga taga-subaybay yung nakasulat sa Aklat ng Roma na ang mga salita ng Panginoon Diyos nakalihim sa hiwaga. Tama po ba yun? Tama yun. Nakalihim pala sa hiwaga. Paano po kung gayon matututuhan ng tao ang tunay na kahulugan ng mga salita ng Panginoon Diyos? Merong pinagkaloobang makaunawa ng hiwaga ng salita ng Panginoong Diyos. Pakinggan po ninyo, Marcos 4:11 hanggang 12. At sinabi niya sa kanila, sa inyo ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Datapot sa kanilang nangasa labas, ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa pamamagitan ng mga talinhaga, upang kung magsitingin sila'y mga kakita at huwag mamalas, at kung mga kinig sila'y mga karinig at huwag mga kaunawa, baka sakaling sila'y mangagbalik loob at patawarin sila. Ang kausap po dito ay ang mga apostol. Ang mga apostol
Kagaya ng binasa namin kanina sa 2 Korinto 5:19 hanggang 20, sugong katiwala ng salita ng pagkakasundo o ng salita ng Panginoong Diyos. Opo. Ang katangian, sabi ng Biblia, sa kanila ipinagkaloob yung makaalam ng hiwaga. Nakalihim sa hiwaga. Opo. Pero mauunawaan ng mga sugo sapagkat sa kanila ipinagkatiwala yung pagkaalam sa hiwagang yun. Karagdagang pang banal na katwiran, kapatid Narnel. Paano ho nauunawaan ng tunay na sugo, no? Tunay na sugo ng Panginoon Diyos ang mga salita ng ating Panginoon Diyos? Gayong sa katotohanan, ito po ay inilihim niya sa hiwaga. Inilihim na sa hiwaga pa. Ganito ang banal na katwiran. Pakinggan po ninyo, 1 Korinto 2:10 hanggang 12. Pinaliwanag po yan ni Apostol Pablo. Subalit ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Nasasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Walang nakaalam sa iniisip ng isang tao, maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakaalam sa mga iniisip ng Diyos, maliban sa espiritu ng Diyos. Hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu ng Diyos ang tinanggap natin upang ating maunawaan ang mga kaloob niya sa atin. Ito sagot. Kaya nauunawaan ng mga itinalagang sugo, ng mga itinalagang tagapagpaunawa ng mga salita ng Diyos, kahit na ang salita ng Diyos ay nakalihim sa hiwaga, sapagkat sa kanila ipinagkaloob yun ng Espiritu Santo. Ang linaw na sinabi ni Apostol Pablo Opo. yun anyang isang bagay na iniisip ng tao, walang nakakaalam nun, maliban sa kanya na nag-iisip nun. Opo. Gayon din anya tungkol sa kalooban ng Diyos. Walang nakaalam nun, kundi ang Diyos. Opo. Sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoong Diyos, nahahayag yung kanyang mga kalooban, nauunawaan yung kanyang salita kahit nakalihim sa hiwaga. Opo. Pero hindi lahat nagtamo nun. Opo. Ang nagtamo nun, ang kinasihan ng Espiritu, yung mga sugong itinalagang tagapagpaunawa ng salita ng Panginoong Diyos. Kaya talagang hindi sariling kakayahan. Hindi talaga sariling karunungan. Bagamat hindi natin sinasabing masamang maging marunong, ano? Kailangan yun. Hindi rin natin sinasabing masamang pag-aralan ng Biblia, kapatid Narnel. Dapat ngang pag-aralan yan. Pero hindi po yun ang sukatan sa pag-unawa sa tunay na kahulugan ng Ebanghelyo o ng mga salita ng ating Panginoon Diyos. Kaya upang maunawaan po ang salita ng Panginoon Diyos, ipinaglingkod po sa inyo ng kapatid Narnel, meron pong sugo na itinalagang tagapangaral ng kanyang mga salita. Sa sugo, ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng salita ng Diyos. Ang makinig po sa sugo na tagapangaral, maliligtas. Ang pangangaral ng hindi sugo, sinsay o lihi sa katotohanan. Ang makinig sa hindi sinugo, ay mapapahamak po. Paano kung ipangaral ng mga sugo ng Diyos ang kanyang mga salita? Kilalanin po natin yan sa pagbabalik po namin ng kapatid Narnel. Sagutin na po natin yung iniwanan nating tanong kanina, kapatid Narnel. Paano po ipinauunawa ng mga tagapagturong kinakasihan ng Espiritu Santo ang mga salita ng ating Panginoon Diyos? Isa sa mga sinugo na kinakasihan ng Espiritu Santo ang ating sangguniin. Opo. Si Apostol Pablo. Ganito po ang kanyang pahayag, 1 Korinto 2:13. Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu, na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Napansin po ba ninyo?
sa Biblia rin kinukuha yung kahulugan kung ano ang talagang gustong sabihin ng Panginoong Diyos. Sa pamamagitan po ng pagwawangis. Sabi nga ni Apostol Pablo, iniwawangis yung mga bagay na sa Espiritu, sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Apo. Hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao. Kaya hindi nagbibigay ng sariling opinyon o hindi kinukuha ang opinyon ng sino mang tao. Meron pa tayong ganitong tinanggap na tanong. Ang totoo, pinagpauna na po natin kanina sa unang presentasyon natin sa ating mga taga-subaybay. Bakit daw ang Iglesia ni Cristo sa pangangaral ng Ebanghelyo, sa panguna ng mga ministro, mga manggagawa, gumagamit daw ng iba't ibang salin ng Biblia sa kanilang pangangaral? Ang sagot, dahil sa babala ni Apostol Pablo. Apo. Kaya sinasangguni natin yung iba't ibang version ng Biblia. Apo. Etong babala ni Apostol Pablo, pakinggan po ninyo, babasahin ko ay nasa Galatia 1:1-8. Nito pong salin ng Biblia na the Jerusalem Bible. Nais po namin pansinin ninyo nakasulat. Galatia 1:6-8. Ako'y namamangha sa bilis ng inyong pagtalikod mula sa tumawag sa inyo at ng inyong pagpapasya na sumunod sa naiibang bersyon ng mabuting balita. Hindi sa may higit pa sa isang mabuting balita, kundi ang ilang nagsisiligalig sa inyo ay nag-iibig na baguhin ang mabuting balita ni Kristo. At hayaan ninyong babalaan ko kayo na kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng isang bersyon ng mabuting balita na iba sa naipangaral na namin sa inyo, kahimat kami o isang anghel mula sa langit, siya ay dapat na itakwil. Nagbabala si Apostol Pablo merong lilitaw na gagamit ng ibang bersyon. Apo. Di ba? Ng mabuting balita. Ang diferensya pagka hindi mo sinuri at napasunod ka sa ibang bersyon, ibig sabihin hindi na rin sa dalisay na aral na ebanghelyo, ikatatalikod yun sa pananampalataya. Kaya ano pinagagawa ng mga apostol doon, kapatid Kaya Arnel? sabi sa atin, kailangan suriin at pag napatunayan na hindi yun ang tunay, Apo. dapat itakwil. Hindi dapat natangkilikin. Ano pa ang dahilan kaya tayo gumagamit sa ating pangangaral ng iba't ibang salin ng Biblia? Meron bang pagtatapat yung mga nagsuri tungkol sa mga nagsalin ng Biblia? Meron. Ang babasahin naman natin ay aklat na The King James Version Debate. Pansinin ninyo sinasabi sa pahina 88, maging sa pinakaliteral na pagsasalin, may mga pagkakataon na ang tagapagsalin ay kinakailangan gumawa ng pagpapasya tungkol sa kahulugan ng isang talata o kung tama ang pagkaunawa niya sa kahulugan, gayon man ay maaaring mapilitan pa rin siyang pumili sa maraming mapagpipilian sa pinagsasali ng wika na ang lahat ng ito ay maaaring hindi kasiyasiya. Bakit hindi tayo magsusuri? Mismong mga nag-aral dun sa mga nagsalin Apo. ng Biblia, aminado sila na merong mga tagapagsalin Apo. na kailangan anyang gumawa ng pagpapasya tungkol sa kahulugan ng isang salita. Sa nauunawaan nilang kahulugan. O batay lang doon sa kanilang naintindihan. Iba yan dun sa sinasabi kanina ni Apostol Pablo na tamang paraan ng paggamit ng Biblia, kapatid Arnel. Oo. Para hindi maligaw ang tao. Kailangan iwangis. Opo. Yung mga pananalitang ayon sa Espiritu ay iwawangis sa mga bagay na ayon sa Espiritu. Sa anong paraan pa, maaaring nakapasok ang pagkakamali sa ibang mga sali ng Biblia? Ganito ang pagtatapat naman ng ilang pang nagsuri sa pamamagitan nitong aklat na How We Got the Bible. Pakinggan po ninyo, babasahin ko, nasa pahina 47 hanggang pahina 48. Mga pagkakamali ng mga taga-sipik. Maaari na nating suriin ngayon ang mga umiiral ng mga sulat kamay o manuscripts at uriin ang mga pagkakamaling nagawa ng mga unang taga-sipik. Ang mga kamalian sa mga sulat kamay na ito ay maaaring bunga ng dalawang bagay. Maaaring ang mga pagbabago na ginawa ng manunulat ay hindi sinasadyang pagkakamali sa pagsulat. O kaya naman ay mga pagbabagong sinadya, mga sinadyang kamalian, ang lalong malubhang suliranin ng mga manunuri ng kasulatan
ay ang iba-ibang anyo ng pagkakasulat na sinadyang isingit ng mga taga-sipi. Ito pa, ang naging daan ng pagpasok ng kamalian doon po sa ibang version. Apo. Diba? Dahil sa yung mga nagsalin, ang sabi sa atin, maaaring hindi sinasadya yung pagkakamali. Apo. At ang lalong masakit, mayroong talagang sinadya yung pagkakamali. Napakahirap ng ganyang sitwasyon. Kaya, sa puntong ito, para matiyak natin kung alin ang tamang kahulugan ng salita ng Panginoong Diyos, kailangan po yung sinabi ni Apostol Pablo kanina. Opo. Iwangis ang mga salita ng Diyos sa iba pang talata ng Biblia. Yung mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. At ang makagagawa ng tumpak na paraan ay yung pinagkatiwalaan ng Panginoon Diyos ng kaloob na makaunawa sa kanyang mga salita. Sa makatwidbaga, batay sa mga ipinirisinta na natin kanina sa ating mga taga-subaybay, sugo ng ating Panginoon Diyos. Meron ba tayong maibibigay na halimbawa nun? Iwinawangi sa mga pananalitang ayon sa Espiritu? Meron, kapatid naman, mga giliw po namin taga-subaybay. Halimbawa, katulad po ng pagkatiyak namin doon sa salin ni Ginoong George M. Lamsa sa gawa 20:28 Apo. na mabuti pa, basahin ko kung Apo. ano nakasulat. Pakinggan po ninyo, akin pong babasahin. Take heed therefore to yourselves and to all the flock, over which the Holy Spirit has appointed you overseers, to feed the church of Christ, which He has purchased with His blood. Napansin po sana ninyo, dito sa gawa 20:28, sa salin po ni Ginoong George M. Lamsa, ay tiniyak niya na Iglesia ni Cristo, Church of Christ? yung binili ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Apo. Iglesia ni Cristo ang nakasulat. Pero sa ibang bersyon ng Biblia, paano po isinalin yung pangalan ng iglesia? Ganito ang mababasa natin. Babasahin natin ay, dito naman po ang mababasa natin. Babasahin natin ay, dito naman po sa King James Version. Gawa 20:28 rin. Pakinggan ninyo. Take it therefore unto yourselves and to all the flock, over which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which He hath purchased with His own blood. Napansin po ba ninyo? Dito naman, ang ginamit, Church of God. Apo. Kilamsa, Church of Christ. Tanong, kapatid Narnel, tsak na interesado dyan ang ating mga taga-subaybay. Ano po? Bakit naman natin natitiyak na ang tamang salin yung pagkakasalin ni George M. Lamsa na sa halip na Church of God ay Church of Christ? Sagutin natin sa pamamagitan ng pagwawangis. Diyan napapasok yung sinabi ni Apostol Pablong iwinawangis sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Kaya iwawangis natin sa ibang talata ng Biblia. Tama yon. Ito katunayan na sa Iglesia ni Cristo ito, sa Iglesia ito po na naglilingkod sa inyo, narito talaga ang tunay na tagapagpaunawa Papo. ng salita ng Diyos. Pakinggan ninyo, unang Pedro 1:18 hanggang 19. Na inyong nalalamang kayo'y tinubos, hindi ng mga bagay na nangasisira, ng pilak o ginto, mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatwid bagay, ang dugo ni Kristo. Klaro po, ang nagbubo ng dugo, ang ating Panginoong Heso Kristo. Hindi ang Diyos. Apo. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Walang dugo. Klaro yon. Ang ating Panginoong Heso Kristo nagbubo ng kanyang dugo para sa iglesia. Apo. Mababasa natin yan sa Efesos 5:23. Apo. Diba? Hanggang 25 pa na ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili sa iglesia na kanyang katawan. Apo. Sa makatwid, yung iglesia na pinagbigyan ng Panginoong Jesucristo ng kanyang dugo Apo. ay iglesia ni Kristo. Tama si Lamsa. Apo. Hindi sapagkat iglesia ni Kristo tayo, kundi sapagkat iyon ang itinuturo ng Biblia. Meron tayong tinanggap na ganitong reaksyon, kapatid Narnel. Paano yan? Namayapa na. Pumanaw na ang kinikilala ninyong sugong leader. Si kapatid na Felix Manalo. Paano raw tayo nakatitiyak, kapatid Narnel, na dalisay
tunay na mga salita ng Panginoon Diyos ang patuloy na itinuturo at sinasampalataya na nating mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Namamalaging dalisay at tunay ang mga salita ng Diyos ang ating natututunan at itinuturo sa atin dahil sa merong pamamahala Apo. na siyang katiwala sa pagtuturo ng salita ng Panginoong Diyos. Ano ba ang karapatang ibinigay ng Panginoon Diyos sa pamamahala na inilagay ng Panginoon Diyos sa Iglesia? Di basahin natin sa Kolosas 1:25. Na ako'y ginawang ministro nito ayon sa pamamahala na mula sa Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo upang maipahayag ang salita ng Diyos. Ang karapatan ng pamamahala, ipahayag ang salita ng Diyos. Kaya nakatitiyak po ang Iglesia ni Cristo na tama ang pagkaunawa sa mga salita ng Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia, sapagkat narito sa Iglesia ni Cristo ang itinalaga ng Panginoong Diyos na tagapagpaunawa ng kanyang mga salita na nakasulat sa banal na kasulatan. Ang pagtataglay po ng tiyak na pagkaunawa sa dalisay na Ebanghelyo ay tiyak na maghahatid sa atin sa kaligtasan. Sa katiyakang ito, nais po namin kayong makasama. Manalangin po tayo. Ama namin Diyos, salamat po ng marami. Opo. Muling ginamit ang palatuntunang ito Opo. para mahayag ang iyong dalisay na aral. Opo. Makarating sa tao ang iyong mga katotohanan. Opo. Mga katotohanan sana ay masunod ng mga inabot ng palatuntunang ito. Opo. Para makasama namin sila sa loob ng tunay na iglesia. Opo. Matupad namin ang iyong mga salita at sama-sama po kami na magmana ng pangakong kaligtasan. Amen. Panginoon naming Jesus, maraming salamat po. Nakabahagi kami sa pagsusugo sa huling araw. Opo. Sana po ang mga nakinig ng palatuntunan ito, Opo. maawa kang makasama rin namin Opo. sa loob ng iyong banal na iglesia. Amen. Ama namin Diyos, ipagpatuloy mo po sana ang pagpapala sa iyong pamamahala. Opo. Buksan pa ang hiwaga ng mga katotohanan na ituturo sa amin para maihatid kami sa kaligtasan. Amen. Ang lahat ng ito magalang po naming hinihiling sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.